Umaga sa inyo at sa ating Panginoong Diyos. Mag-uusap tayo ngayon. So, discipling na po tayo. So, wala namang ibang narito po. Malaman natin kung ating gagawin. Lalapigin at ito tayo sa mga uling araw. Maraming mga pangyayari. Okay. Tayo magbubuka sa aklat po ng Romans. Nasa Romans pa rin tayo. Doon tayo natapos sa chapter 6. Tapos karoon tayo ng konting mga review o yung ating pinag-usapan ng nakaraan. Ito may kinalaman sa buhay ng isang tao. Kung buhay ka, ngitian mo nga yung katabi mo. Ayan, ngitian mo. Ang buhay pa, diba? Ayan. Kasi pag namatay ka, pag inayos mo sa kabaho, nakangiti rin eh. Di ba? Nakangiti ka rin eh. Ibig sabihin, itinalaga tayo ng Panginoon, may kagalakan sa puso. No? Pag wala ka ng kagalakan sa puso, ibig sabihin, mabigat na ang problema at dapat po ay pagtuunan mo ng pansin yung buhay mo sa kasalukuyan. Hindi tayo manalangin, nagilang Diyos. Maraming salamat sa araw nito. Pagkatatalakay namin ang aming buhay kung anong katotohanan nito. Kung makita ng Romans chapter 6 and 7, kayo Panginoon na siyang magbukas sa aming puso't isip upang tagapin ang mga turo na ang iyong mga salita na siyang magpapatibay sa amin, katabi sa amin, at magbibigay sa amin ngayon ng direksyon. Bless us in Jesus' name. Amen. Okay. Doon sa nakaraan, ay pinag-aralan natin ang isang masilang bagay. Ang sinasabi natin doon, ang tao ay dalawang bahagi lang, buhay at kamatayan. Buhay at kamatayan. So lahat naman ay nabuhay sa atin, pinanganak tayo, ibig sabihin, granted tayo ng Panginoong Diyos na tumira sa daigdig nito. Ngunit, ang pasaklap, lahat ng nabubuhay sa daigdig nito ay mamamatay. Mamamatay. Lahat tayo ay babalik sa pinanggalingan nating putik. Sa alapok nang galing, so alapok magpapalik. So kung gano'n ang kalagayan natin, tutusin, walang kwenta ang buhay natin sa daigdig dito. Pero hindi yung original na design ng Panginoon. Ang original design ng Panginoon, hindi po tayo mamamatay, hindi tayo maghihirap, hindi tayo gagastos, hindi mo na kailangan mag-ipon para isipin ang iyong future. Kasi lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ang daigdig na ito, supply na po yan. Kaya nga sinasabi noon, God shall supply all my needs. All my needs. Lahat ng pagkakailangan natin, hindi tayo dapat po ang nagsusupply niyan o nagpapakahirap dyan. Lahat ng pagkakailangan natin, dapat ang Diyos po responsibilidad niya yan. Yan po ang number one. Kasi nung dinesign ng Diyos ang tao, pinrepair niya ng lahat para ito mabuhay ng alin? Mabuhay ng matagal. Ang gaano matagal? Buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kung anong itsura mo ngayon, yan na yung panghabang buhay na yan. So huwag mo nang palipagitan. Ang palipagoy mo na, kasi yan talaga yan. But anyway, joke lang yung mga kapatid. Yun ang design. Naintindihan mo, no? Dahil bata ka, naintindihan nyo, yung dinesign sa inyo ng buhay ng Panginoon, nandiyan na yan. Ano na lang ang gagawin natin? Wala. Susundin mo lang o ipamumuhay mo lang yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos. Diba? Ano ang buhay natin? Yung original na buhay natin. Ano lang? Very simple. Kakain, iinom. Para mabuhay ng matagal. Ulitin. Kakain, iinom, at mabuhay ng habang buhay. Yun lang. Hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan mag-isip,
kailangan mag-aaral. But yun yung original na design ng Panginoon. Kaya lang hindi po yung ang nangyari sa buhay natin. Hindi yun. Ngayon, lahat nakakainin natin, pagkatrabahuan mo, ano ba ka? Ikakakalayo pa. Germany pa. Tapos, para ka magkaroon ng kaalaman, anong gagawin mo? May mga eskola, mag-aaral ka pa. Mag-aaral ka pa. Halos kalahati ng buhay mo, mag-aaral ka. Di ba, ma'am? Pero mo, 30 years old, kailan ba nakagraduate sa ngayon? 22 years old? Magsisimula ka pa lang dahil may grade 7 eh. May grade 11 and 12. Then dagdagan. Sa 22, magsisimula ka lang mag-college. Plus 4 years. Ilan? 26. Kung mag-abogado ka pa, magmamasa ng 30 years old. Pagdating ng 30 years old, master ka na, magkakaroon ka na ngayon ng trabaho. Pag nagkatrabaho ka na, anong mangyayari? Doon papasok sa iyo ang sumpa ng Panginoon. Hindi sa totoo lang mga kapatid. Ang sinasabi ko, marami yung gagalit sa akin. Pero sa totoo lang, doon na-realize ko, bakit natin mo, bigyan mo ang tagal ng magtrabaho, nag-aaral, pagkatapos magtatrabaho ka, bibili ka rin ang sabi rito, lahat ng kakainin mo, paghihirapan mo. Masakla, parang, sino sa atin ang hindi nahihirapan magtrabaho? Kumain na, mahirap na eh, magtrabaho ka. Diba? Pagpapagalan mo, sabi ng Panginoon ni Adam, pagpapagalan mo ang lahat ng kakainin mo. Hindi mo masaklap yan, mama. Naghihirap ka magtrabaho, doon ka magsisimula, magkautang-utang, magkaroon ng problema, amen, pipilitin mo, tapos, ilan na, 30 years old, magtatrabaho ka, pagdating mo ng 60, so 30 years old ka rin magtatrabaho, pagdating mo ng 60, senior ka na, pwede ka na mag-retire. Pag-retire mo, anong gagawin mo? Ay, masakit ng mga kalamunan mo, katawan mo. So, sabi nga, pwede ka nang magpahinga. At always remember, ito na pasig lang. Binigyan ka ng Panginoon ng 120 years para mabuhay. 60 years ginastos mo sa pagpapakahirap, kumain, uminom. So, anong gagawin mo sa loob ng another 60 years? 60 to 120. Doon tayo nawawala. Yung iba namamatay na lang, wala. Tapos wala ka pang SSS o GSIS, nagkasakit ka. Wala na. Ilan ka na po kayo? 72. Pwede mo. Naka-12 years na pala kayo. You spend the last half of your years, 12 years na kayo, hindi. 79. So, 19. Okay naman po? Okay naman. Dahil nasa Panginoon na. Diba? So, yun ang hindi na realize. Okay? Mamumuhay ka sa likod ng 60s, paghihirapan tapos, what kung anong mangyayari sa loob ng another 60 years. So, marami ang hindi nagsusurvive. Lalo ngayon, kanina bakit ko yun? Yung mga kabats ko, nangangamatay na. 60 plus pa lang. Dapat magsisimula pa lang ang buhay nila, tunay na buhay nila. Bakit naging tunay na buhay? Sapagkat pagdating ng 60 years old, na-achieve mo na yung kalahati ng dapat, napakasarap na ng buhay mo dahil nagtrabaho ka na eh. Okay, ang gobyerno binigyan tayo ng design. Nag-design ito ng tinatawag natin, retirement plan. Diba, pag 60, dapat, gano'n, diba? Ano ba dapat pag 60? Ikaw, Sister Rica, anong pangarap mo bago kung mag-60? Ano ba? Ha? 37. O, palagay mo pag 60, anong nasa sa isip mo? Ay? Hindi, bago ka mag-60. Ay, pag 60 ko, ganito na. Naalala ko tuloy yung co-teacher ko, sabi niya, ako, pangarap ko, by the age of 35, kasi mechanical engineer siya, full fit na ako, may sarili na ako negosyo. Ako, at the age of 30,